Magandang oras mga car lover. Nakakita na ba kayo ng ganitong klasing pulis na kahit Napolcom Commissioner Ralph Calinisan ay hindi nirerespeto at pati yung kanyang sinaktan na matandang 75 years old na driver ay nag-viral ang video dahil nga kinalawit niya. Grabe. Talagang kinaladkad niya palabas sa sasakyan kaya viral na viral ang bidyong ito. Lalo na napakawalang respeto ng pulis na ito sa kanyang police commissioner, yung kanyang dapat busing ang itawag niya ay talagang may tama sa utak ito. Kaya ito ang video atin bigyan ng reaksyon. Kagabi, napuyat tayong lahat kakapanood ng video ng isang matandaan na kinalawit ng isang pulis. Pinapunta natin itong pulis na to ng alauna ng hapon. Dumating siya alas 3. Siguro that says a lot already kung anong klaseng disiplina meron itong pulis na to. To my right is Corporal Simeon Disuan. I think he was involved in a traffic accident in Taguig yesterday. He was involved in a traffic accident in Taguig yesterday. And we also what he did. He arrested a 76-year-old driver. Vehicles involved, Ford Link sedan, driven by Police Corporal Simeon Suan, assigned at Region 4A headquarters, who refused to disclose its specific unit. And the other vehicle is a Hyundai shuttle van, driven by Santiago Garcia, 76-year-old. Wala kayong nagawa? Ay, upo lang. Sir, pwede tubig. Pati nga kami sa sagasaan mo Magdadalawa pa yung aso mo. Pagka sinasagasaan mo kayo, naglalak na nga lang. Lalak na kayong dalawa. Pinakausap na natin, sa sagasaan mo pa kami. Hindi? Ano hindi? Muti nga kami. Saka na, senior na. Arestado ka? Sir. Gusto bigyan sa taas yan. Arestado ka? Wala kang bang warrant to arrest? Wala kang warrant to arrest? Sir, relax lang. Sakit ka? Ay! Tingnan mo. Ay! Nagsukuan na ako. Please. Kasi yung video po na kumakalat, parang ako ang sobrang maling-mali doon. Pwede ko po ba, sir, na mabigyan ako ng due process, ma-explain ko man lang yung side po, sir? Hindi paliwanag ka. Opo, sir. Maghusga ang taong bayan sa ginawa. Opo. Salamat po, sir. With all due respect po sa inyo, sir, Sir Canelisan. Ang nangyari po nung prior po yung incident na yon, tinangka po niya akong sagasakan. Deliberately po. Meron po akong video dito na nakuha ko po sa barangay, nasa sagasaan niya ako. So, prior to that, gusto ko siyang pinapag-usapan ko na yung lisensya niya ay isubmit niya doon sa mga barangay officials doon, mga barangay tanod na andon para habang hinihintay namin yung mga traffic enforcers makuha ng mga details. Kasi wala naman po akong balak na magtagal kasi po may lakad po ako that time. Naka-uniform ako, pupunta ako ng Krame.
So, ang pakiusap ko lang kay tatay, sana ay isabit yung sarili, makuha yung identity niya, tapos may report po sana yon. Ang problema po, tinangka po niya akong sagasaan. May video po ako doon. Maano po sana ninyo to, ma-cover po sana ninyo to. Ito po. Frustrated homicide. Anong pinaglaman yan dun sa insidente ng traffic accident? Ito po, attempted homicide. Corporal Suwan, anong kinalaman niyang mga pinagsasabi mo dun sa traffic accident? Sir, gusto ko lang po patunayan na itong moral character ng tao ay hindi ganun kaganda, sir. Do you want to go that route, Corporal Suwan? Do you want to go that route? Nabanggit ko lang po ito sa itong 8 incident. Let me ask you a question, Corporal Simeon Dimaala Suwan, batch number 197963. Are you the same Corporal Suwan who was demoted in December 2019? Na-demote ka ba, Corporal Suwan, dati? Yes, sir. Yes, sir. Nakasuhan ka ba dati ng grave coercion, unlawful arrest, and slight physical injuries noong January 28, 2015? Yes, sir. Ikaw rin ba ang same Corporal Suwan na nagkaroon ng erasure of entry in the official blotter of PCP-11 noong January 28, 2015? Yes, sir. Nasuspend ka ba dati noong 2017? 27, sir, na-suspend ako. Naawol ka ba noong 2013, Corporal Suwan? Yes, sir. Nasuspend ka ba uli noong March 28, 2024? Hindi ko maalala, sir. Yung bang evaluation mo ng ano mo? No first semester to 2024, ang rating mo ba 70 lang when you were assigned in NCRPO? If you wanna go that route, Corporal Suwan. Yes, sir. Kung i-discuss ko po sa inyo isa-isa yan, may mga depensa po ako dyan, sir. Yes, but that's not the point, Corporal Suwan. Yes, sir. The point is, it's just a traffic accident. It's just a traffic accident. My God, matanda yung pinag-uusapan natin dito. Reasonable force. You're a policeman. And you're even answering this way in front of the whole Filipino people. Hindi ka ba nahiya? Hindi ka ba nahiya? I'm directing our legal service, Director Mai, to file criminal case against Corporal Suwan for violation of RA 7438 for failure to inform arrested persons of their rights. Dapat binasa mo yung Miranda rights niya. I'm directing the IMIS of the National Police Commission, Director Texon, initiate a motu proprio investigation against this guy for oppression, grave misconduct, and conduct unbecoming of a police officer. We will have none of this in the Philippine National Police. Corporal ka, na-demote ka pa, sarento ka, lakas ng loob mo magsabi ng mga derogatory information ng tao. Hindi naman ikaw malinis. Di ba? You've had your time. You've had your time. Yes, sasagutin ko nila, sir. Ito ang point ko. Ba't mo kailangan kalawitin ng matanda? Forget those information Sir, of the other one. With all due respect, sir, that time marami na pong tao. Marami na pong nagagalit sa amin. Mahaba na po yung traffic. Meron siyang ibang nasagasaang tao. So, mag-isa lang po ako dun, sir. Kung Sir, kung magkaroon po ng kumusyon doon, bugbugin si tatay o ako ang bugbugin, kargo ko po yun dahil ina-arresto ko na po siya doon time na yun. Under the circumstance, sir, kailangan kong gawin na alisin siya doon para doon sa security namin, sir. Namin dalawa. Security niya, security ko. We have a problem if our policemen are like this. We have a big problem. We really have a big problem. You should not have done that. He's a 76-year-old guy. Reasonable force yan. Wala namang gagawin na yung matanda doon sa bangketa. Sir, bago ko sir, sa loob ng sasakyan, meron siyang inuhugot doon. Hindi ko alam kung matalim o... Okay tayo magpo. Okay na yan. Sir. Okay na yan. Ang inutos niyo po ay pakasuhan na siya ng ano-ano ulit yung para Investigation by the IMIS for possible violation of oppression, grave misconduct, and the conduct unbecoming of a police officer. These are admin cases. I also instructed our legal affairs service to charge Corporal Suwan for violation of RA 7438
7438 mandates na dapat babasahin mo yung Miranda rights dun sa taong inaaresto mo. And that is guarded by the Philippine Constitution, Article 3 of the Philippine Constitution. Dapat sasabihin mo dun sa taong inaaresto mo kung bakit mo siya inaaresto. And Corporal Suan has miserably failed to do that. Alright. Kung we understand, nagkaayos yata sila ng 76-year-old driver. That is not relevant. Actually, kung mamarapatin ninyo, nagkaroon pa na settlement. Sinubukan niyang dalhin ito sa investigators. Tinanggihan siya ng mga investigators, dinala niya sa barangay kung saan nagkaroon sila ng amicable settlement. Nagbayad pa yung taong, yung matanda, nagbayad pa ng 30,000 pesos doon sa damage sa kanyang 2005 Ford Link sedan. I'm surprised na 30,000 pesos pa lang halaga ng Ford Link sedan. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Ilan pong masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay 5. Wala pala eh. So be it. Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Hindi kami nagpapapogi dito. Magpapogi kayo, sir. Alam mo, Corporal Suan, kung ganyan na mga klase ng police dito, I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people, we will show you what discipline is. Any other questions? Hindi dapat tayo pumayag na gagantuin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin. Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal Suan. Kaya wala nangyayari sa Pilipinas. Kaya nawawala ng tiwala ang taong bayan sa pulis. Gaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging pulis. Wala pong katotohanan yun, sir. Hindi ko sinabi niyo binayaran kami. Hanggang ngayon, sir. Walang binabayad. And then so be it. Then so be it. Sir, maging fair lang po tayo. Okay na ito. Bring Suan up. Maging fair lang po tayo, sir. Bring Suan up. Ginagawa niyo nandito para magbigay ng media. We will cleanse scalawags. The police force from scalawags like this. Gagong pulis. You don't deserve to wear that freaking uniform. Any other questions? Thank you, sir. May we call Mr. Glenn Hueco from Gagong DCO. pulis.